Alamin natin ang detalye mula kay RS number 14, Let Narciso. Please kami na. Miss Let. Lakay, itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na significant achievement ang maibaba ng 1% ang tariff rate ng Estados Unidos para sa Pilipinas. Lakay, unang inanunsyo ni US President Donald Trump. Di man lang ginawang 5%? Yan, binawasan mula 20% sa 19% ang taripa para sa mga produktong manggagaling sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring maliit ang 1%, pero pagdating daw sa real terms ay malaking bagay na ito. Nilinaw rin ito na hindi lahat ng produktong papasok sa bansa mula sa Amerika ay makakukuha ng zero tariff. Kasunod ito ng pahayag ni Trump na magiging open market ang Pilipinas sa US at makakukuha sila ng zero tariffs. Pero ayon kay PBBM, ipatutupad lang ito sa ilang market gaya ng mga sasakyan na tataasan rin ang import mula sa Amerika. Lakay? Fair ba yan sa isang big brother, ha? Ayan, okay, 19%. Pagkatapos yung produkto nila made in America, zero tariff, ha? Abay, ilang bisa na makolekta natin dyan, Commissioner Jun Lumagi, ha? Alang, it's unfair. Hindi maganda. Mas malaki yung kinukuha nilang mga produkto sa Pilipinas kumpara dun sa ini-import naman ng Pilipinas sa US. Pwede ba tayong magmatigas din? Patawan din natin ng 19% yung mga produkto ng Amerika made in USA na dinadala dito sa Pinas? Hindi pa yan nakukonsidera sa ngayon, Lakay. Alang ha? Ayan, binobola-bola pa ni Trump itong Pangulo natin, ha? Ayan. Top negotiator daw, Top negotiator daw. Ayan. Ala rin nangyari. Ayan. Paalisin na yung mga EDCA sites dito. Alisin na yan. Yung binabalak ng Pentagon na magtayo na ng pabrika ng armas dyan sa Subic, hinga na maigpit na barangay permit yan. Walan Diyo, ha? Ang sabi, para daw yan sa para maging self-reliant daw ang Pilipinas pagdating sa depensa. Dalhin nila doon sa China. Ay, dalhin sa China. Lang yan. Kasi mas nakatingin doon sa, mas sila yung nakikinabak kesa tayo. Sa mga ganyang masyadong shrewd. Ayan, masyadong magula itong si Trump talaga, ha? Abay, ano ba ang gagawin natin dito? Apo Lucas, ha? Tatanggapin na lang ba natin, ha? Para tayong pulubi rito, ha? Beggars cannot be choosers. Kung anong sabihin ni Donald Trump, ni Uncle Sam, ganun na lang. Alang yan naman, ha? Paano, ibibida pa naman sana ng presidente sa SONA ito? Paano niya ibibida ngayon yan? Ay, nako, talaga. Baka malaki pa yung ginastos na biyahe. Ayan, papunta na Amerika. Iimbitahan dun sa White House. Ayan, pagkatapos parang binigyan lang ng candy. Diyos ko po. Anyway, ayan. Okay, so kailan ang balik ng Pangulong Marcos? Ayan, baka pagdating ng Pangulong Marcos sa naiya bukas, baka nakasimangot na ang presidente. Mamayang gabi ay, apo. Mamayang gabi na. Ayan. Ang bihira. Wala. Mahina itong mga negotiators natin. Ayan. Akala ko'y smooth na yan, ha? Ala rin. Tsaka malungkot dito. Zero tariff ang mga made in USA. Pambihira naman yan, ha? Ay, nako. O sige, illegalize na natin ang gambling. Ay, gambling tuloy. Sige, Miss Let, ano pa ang latest mula sa Malacanang? So far yan, Lakay. So abangan natin kung ano pa yung mga magiging paliwanag ng economic managers dito. Alam ka, Lakay, kapag sila yung nagpaliwanag, parang positive pa rin. Ayan nga. Siguro to save face na lang. Ayan, sabihin na, maganda. Ayan, malaking bagay yung 1%. Pero sa totoo lamang po nakita rin natin kung tayo nga na sabihin natin hindi na masyadong apektado sila pa na mga opisyal ng gobyerno na pumunta pa na Amerika, ha? Inimbitahan pagkatapos ganun lang. Alang yan naman 1%. 1% parang mumu. Parang candy. Ay, Diyos ko. Anyway, ayan sana'y magawa ng paraan yan. Baka
pwede namang gumanti ang mga mambabatas natin, ang mga senador, congressman natin ba pwede magpasa ng batas, ha? Ayan, para hindi na presidente ang sisihin ni Donald Trump, ha? Ang Kongreso ang Senate President Cheese, ayan, Speaker Romualdez, ha? Baka pwede namang lahat din ng mga produkto ng Amerika made in USA, ha? Abay, patawan din natin ng 19%. Ayan, huwag namang zero. Diyos ko, zero tariff compared sa 19%. Ang laking bagay naman yan. Masyado namang masyado naman tayong dihado, mislet. Anyway. Lakay, pero ang lagi rin nila sinasabi, yung 19% na yan ay pangalawa sa pinakamababa sunod sa Singapore na mayroon lamang 10%. Diyos ko. Anyway, di man lang ginawang 5%, 1%. Sige na nga. Ayun, talagang ganon. Wala tayong wala tayong kakayang magmatigas eh. Ayan, maliit lang na bansa tayo. Ayan, baka sabi ng Donald Trump, totoy na ito na masyadong matigas na makipag-negotiate. Anyway, sige, at least ang ating Pangulo he did his best, ika nga. Apo Lucas, kaya lang but his best is not enough. Anyway. Ganun daw kasi talaga lakay kapag imitasyon. Okay. Ang sabi ni Ambassador Romualdez nung una hindi na lang tayo dun sa after sa kung ano yung makukuha natin sa kanila. Kasi syempre, kung ano yung sa mas malaking pakinabang at syempre kung ano yung ninegotiate natin, kung ano yung makabubuti sa Pilipinas, yung US, ninegotiate din nila yung para sa kanilang bansa. Ayan, kaya lang masyado ng mga zero tariff. Papayag ba kayo yan, Secretary Recto? Ayan, Commissioner Jun Lumagi, ha? Ayan, walang yan naman siguro dapat patawad din ng bis ang mga produkto ng Amerika rito, ha? Ayan, anyway, sige, ha? Maghakot na lang tayo ng basurang refrigerator at saka sopa sa mga estero. Alam niya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Nakakadismaya lang. Abangan natin lakay ang report ng Presidente pag uwi niya mamayang gabi. Ayan. Si Let Narciso para sa DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin